Kwentong Pambayan. Ang palabas na ito ay tungkol sa diwata ng karagatan. May karagatan na matatagpuan sa isang tahimik na nayon, kung saan ang mga naninirahan dito ay namumuhay ng mapayapa at maunlad na pamumuhay. Ang mga naninirahan sa lugar na ito ay nakatagpo ng kagalakan sa kanilang pang-araw-araw na kasaganahan ng isda na nag-aambag sa kanilang pangkalahatang kaligayahan. Habang naghahanda ang araw sa pagsikat, dapat kong gawin ang aking mga paghahanda upang mapakinabangan ang aking mga pagsisikap sa pangingisda at mga potensyal na kita para sa susunod. Kamusta nga pala ang pagpapalood mo kahapon? Ito ay hindi makapanipaniwala akong kaibigan. Ang diwata ng karagatan, kasama ang kanyang Dahil nagkaroon ako ng isa pang matagumpay na araw ng pangingisda kahapon. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa espiritu ng karagatan. Ang diwata ng karagatan, kasama ang kanyang patnubay at proteksyon, ay tiniyak na ang mga mangingisda ay laging may masaganang huli sa karagatan. Kinabukasan, Narinig ko na maraming isda ang nagmula sa nayo, kung saan ang mga lokal ay matatag na naniniwala sa pagkakaroon ng isang diwata na masigasig na nagbabantay sa kanilang malawak na karagatan. Sa kasamaang palad, ang aming mga kita ay kakaunti bilang resulta ng limitadong huli na aming naibigay. Pupunta ako sa nayong iyon at doon ako huhuli ng isda kahit paman ito'y may kalayuan. Mula nang nagsimula ang Bansi Festival, marami ng tao ang nakarinig na napakaraming hayop sa dagat ang nakikili ng mga mangingisda dito sa aking nayo. Kaya't nagsisidating niya ng mga tao upang magpili ng mga isda dito. Sa paglipas ng panahon, dumarami ang bilang ng mga mangingisda sa nayong ito sa paghanap ng isda. Nasa huli ay humantong sa unti-unting paglitaw ng kasakiman sa mga tao. paano kung gumamit tayo ng dinamita? Ang aming gawain ay walang alinlangan na mas magiging madali at ang aming huli ay maaaring tumaas. Gayunpaman, labag sa batas ang paggamit ng dinamita. Magpapagamit ba tayo ng dinamita? Hindi ka ba naghahangad ng malaking kita sa pananalapi? Habang naghahangad tayo ng malaking kita, dapat nating isaalang-alang ang mga kahihinatnan ng pagkagalit sa diwata ng karagatan. Kung galitin natin siya, baka bawiin niya ang mga pagpala niya sa atin. Ngayon pa lang at sa inaharap, nangangako kami hindi na muling gagawa ng ganitong mga aksyon. Sa mismong sandaling iyon ay gumamit ang mga mangingisda ng dinamita na nagresulta ng kalunod-lunos na pagkawala ng maraming nilalang sa karagatan at nagdulot ng pagkagalit ng diwata. Isang linggo na ang lumipas, ngunit nabigo ang mga taga-nayon na makakuha ng anumang nilalang sa dagat mula sa karagatan. Dahil dito, mababawasan ang pag-asa ng mga taga-nayon para sa pagpapanumbalik ng kasaganaan ng karagatan. Isang araw, ang mga taga-nayon ay nagtipon-tipon at nakibahagi sa isang kolektibong talakayan na pinag-iisipan kung ano ang dapat nilang gawin upang matugunan ang suliraning nangyayari sa kanilang komunidad. Sa bandang huli ay napagkasunduan nilang humingi ng tawad sa diwata ng karagatan. Ang banal na grasya ay pinagkaloob sa akin, na nagudyok sa akin na bigyan ka ng pangalawang pagkakataon. Ngunit sa isang kondisyon, na itataguyod niyo ang responsibilidad ng pag-alaga sa inyong kapaligiran at karagatan. Mula noon, ang mga mangingisda ay umiwas sa paggamit ng dinamita. At ang mga taga-nayon ay tumigil sa kanilang pagmamaltrato sa karagatan.
Dahil dito, naibalik ang pagkakaisa at muli silang namuhay ng payapa, na nasaksihan ang muling pagkabuhay at kasaganaan sa kanilang nayon. Mga naninirahan sa bariyong ito ay muling nakatagpo ng kapayapaan at kaunlaran, sa patnubay at proteksyon ng engkanto sa dagat. Patuloy na tinatangkilik ng mga mangingisda ang masaganang huli mula sa karagatan. At sa mga sumunod na araw, ang mga taga-nayon ay nanatiling mapagmatyak at tapat sa pangangalaga sa kapaligiran, gayon na rin ang karagatan. Tuwing pagsikat at paglubog ng araw, nakatayo ako sa tabi ng dalampasigan, tinutupad ang aking mga tungkulin sa pangingisda at tinatanggap ang mga potensyal na hinaharap na naghihintay sa akin. Ang nayon ay ganap na naibalik ang estado ng kasaganaan at katahimikan, kung saan ang mga taga-nayon ay umunlad sa gitna ng masaganang karagatan na ipinagkaloob ng engkanto sa dagat. Ang hinaharap ay puno ng pag-asa na namamalagi sa puso ng bawat individual. Ang kwento ng Amyanan Village ay nagsisilbing paalala ng maselang balanse sa pagitan ng mga aksyon ng tao at ng kapaligiran, sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagsisisi at panibagong pangako sa pangangasiwa. Muling natuklasan ng mga tao ang mga pagpapala ng karagatan at ibinalik ang kanilang maayos na pagkakaisa sa kalikasan. Mula sa araw na iyon, pinupad ng mga taga-nayon ang kanilang pangako na pangalagaan ng karagatan na tinitiyak ang isang napapanatiling kinabukasan para sa mga susunod pang